Oh, mga agat. Mga 1 kilo. Mga 1 kilo to. Galing. Galing. Woohoo! Dali. Thank you Lord. Sarap na to sa bawan. Let's go. Yan, magandang hapon mga kabs. Nandito ngayon tayo sa ilog para mga will. So, ayan, hapon na to. Around 6 o'clock. At mag-aarya tayo ng ating kawil. So yung gagawin natin, tatali lang natin sa puno ng mga bakawan ng ating mga kawil para hindi na natin siyang bantayan. So yung gagawin natin, magkakabit tayo at least 20 piraso, no? So try natin kung makakagali tayo ng maganda-gandang isda. Hanap tayo ng spot. Ano ba ang gandang spot dito? Parang malayo na yung sinasabi ni Kuya. So ayan, nakita tayo isa dito. There we go. Pabalik tayo doon sa baba. Ito yung spot. Usual, hipon na buhay yung ating pamain para makapaglangoy-langoy siya. So dito yun natin kakabit sa parting buntot para makalangoy siya. So dandan lang kaya baka masugatan tayo. So ayan, kita nyo, yan. Lang tayo ng konti at yan, tatali natin dito. Ito sa kahoy na to, tatali na siya dito para sakaling may huli hindi niya basta-basta mahila. Masaya na to. So bali 20 yung kakabit natin, no? Kasi yun lang yung nagawa ni Kuya, pero dadagdagan pa yun sa mga susunod. Yan. Alright. So, ayan, let's go ulit. Baba na tayo. Masaya na to. So, sana may mahuli tayo, no, kahit na kalating kilo o isang piraso ng isda. Mostly kasi yun ang huli dito, sabi nila, ay lapo, tsaka mga agat. So, padilim na. Siyempre, madala tayong flashlight. So ito yung pangalawa natin. Madilim na. Gabi na talaga to. So yan, hindi naman nakakatakot dito kasi mamaya-maya lang may mga manghihilaw na dito ng isda, ng alimango, ng sumpo, kung ano pang pwedeng mahuli. Usually marami naman talaga laging tao dito, hindi naman talaga nawawala ng mangingisda dito sa ilog na to, araw o gabi. So ayan. So yung spot na pinagkakabitan natin, normally yung malalim na area. Tapos may malaking ugat ng puno na pwedeng pagtirhan ng mga isda na malalaki na. So ayan, tuloy lang tayo. Marami pa tayong kakabit.